Hello guys and welcome back to Tara Page Philippines. And sa video na to, gawin natin ang weekly horoscope for September 11 to 17 para sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon at Rising sign ng Cancer. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng video natin. Kung gusto niyo malaman kung ano po yung Sun, Moon at Rising sign nyo at para saan po ito, sa dulo po ng video natin, meron po tayong link para dito. Ngayon, kung naghahanap po kayo ng mga charms, crystals, o tumasuot ko po, mga oils and also spell works po, tulad po ng prosperity or healing spell, i-message nyo po ako sa Tarot Page Philippines Facebook page. Andun po yung link sa description sa baba. At tanda natin na yung mga readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. Hey, kamusta ka na ba? Cancer. Natin. Hmm. Temperance, tsaka not for you. Alam mo, Cancer, huwag ka manghinayang kapag may mga tinatanggal sa'yo. Kasi minsan, akala natin kailangan natin, pero yung totoo hindi pala. Parang ano yan eh, parang kulugo, di ba? Kailangan tanggalin. Oo, part mo siya, pero hindi kasi maganda. Parang mga ganon, yung mga sakit. May mga tao, may mga bagay na tinatanggal sa'yo ang universe. Kasi hindi, not for you, hindi para sa'yo. Panggulo lang sila, pabigat. Kumbaga, sabihin na lang natin excess baggage na hindi naman talaga kailangan. So, technically, hindi mo naman talaga kailangan 'tong mga 'to. Mas kailangan ka pa nga nila kumpara sa kailangan mo sila. Sila yung siguro ang pangit ng term natin, bara sa alulod ng buhay mo. Alam mo yung tipong kailangan mong paisipin, "Naku, papaano kaya si gan'to? Ano kaya maging reaction ni ganyan?" Para sa prayers din natin, Cancer, may mga times na ano, kasi 'pag sumasagot 'di ba si God, may yes, may no, may wait, pero madalas ano, may pang-apat siya, not for you, hindi para sa ito. Eto, may mas maganda akong plano. Eto, may mas maganda akong ibibigay. Yun yung gusto niyang sabihin sa'yo ng cards din. Ang Temperance kasi sa tarot cards, tinatawag siyang Angel of the Tarot Cards. Alam mo, buti nga may divine intervention na tinatanggal yun kasi hindi nga para sa'yo. Parang operasyon din 'to 'no, nagaganap. So, andun yung the card is reminding you, actually deep inside mo din 'to, na okey lang mag-let go, okey lang mag-cut off ng mga tao, okey lang din na magpakawala sila, alisin mo sa buhay mo kasi hindi sa lahat ng oras kailangan mo ng pabigat. Minsan mas maganda pa nga yung simple lang, which is yun yung balak mo. Alam mo, naintindihan ko na gets ko minsan bakit hindi mo magawa din, Kasi bilang isang Cancer, napaka-family oriented niyo. That is understandable. Naiintindihan natin 'yan. Pero sa pamilyang 'yon, hindi ba parte ka rin nun? Kailangan mo i-consider 'yon, ha. Kailangan ikaw din, kailangan may value ka. Kasama ka sa value na 'yon. Ano kasi pumipigil sa'yo, kapatid? So we have here is the Five of Pentacles and come to the edge. So andun yung point. So alam mo, to ano, 3 words masasabi nung card sa'yo, leap of faith. Tsaka bakit mo sinasabi na hindi mo kaya? Hindi ka naman ibibigyan ng ganiyang, path or option ng universe kung hindi mo kaya. Kasi meron yung hindi ko alam kung tama yung pagkakaalala ko nun, sabi, "No, there's no temptation that has exceeded the strength of men," kung tama yung pagkaintindi ko. But if it's too much, God will provide a way for you to escape. So, sa Tagalog parang wala namang pagsubok na ibibigay sa'yo na hindi pa na hindi kaya, na hindi mo kaya.
Pero kung nararamdaman mo hindi mo na kaya, andun nabibigyan ka ng daan ng lumikha para makalabas ka. So, anong kinakatakot mo? It's time for you to take yung actions. Actually kasi minsan yung tinatawag ngayong procrastinating, andun kasi na na naranasan mo. So, ito yung mga kailangan mong tanggalin. Paano mo tatanggalin? Desisyon 'to. Araw-araw na desisyon mo 'to gagawin. Araw-araw mong papanindigan. Two-step lang siya. Una, mag-decide ka. Pangalawa, panindigan mo yung desisyon. It's time for you to take that leap. It's time for you na kumawala ka na kasi long overdue na 'to. Kailangan na talagang maiblas mo na yung sarili mo. Kailangan mo ng magawa na matanggal mo yung mga nakakabit sa'yo na hindi naman dapat nandiyan. Tingnan natin kung ano bang desire card mo. Death, tsaka to be fair. Ayun. So, death is about renewal. New life. To be fair. Fair saan? Para siya fair para sa sarili mo. Yun lang naman yung hinahanap mo din eh. Siguro, yung tanong din karamihan sa inyo, paano naman ako? Paano naman yung gusto ko? Paano naman yung kailangan ko? Alam mo, pwede naman. Puwedeng puwede. Actually, dapat nga iniisip mo yung sarili mo. Kasi, yun, papaalala ko din sa'yo, importante ka din. Meron kang value. Yung iniisip mo, hindi yan kalabisan. Normal yan. Gusto mo ng new life? Sabi ng card of death, isa sa mga desires nyo, gusto nyo na pagbabago, gusto nyo na kayo naman. Kasi yun nga yung to be fair eh, ang dami mo nang naibigay. Paano naman ikaw? Ang dami na natanggal sa'yo. Paano naman ikaw? Then make the decision na, Cancer. Make a decision na eto na yung gagawin mo. Wag kang matakot kasi yes, may mga magsasalita talaga. Hindi natin matatanggal 'yan. Hindi na 'yan normal 'yan. Kasi sa mundo na ginagalaw natin may mga tao talagang selfish. Puwede ka namang maging selfish, eh, pero gawin natin siyang good selfish. Ano yung good selfish na 'yun? Inaasikaso mo ikaw, na ikaw naman yung makikinabang kung ano yung meron ka, na ikaw naman yung tatanggap, ikaw naman yung gagawa. Kasi kailangan may mga gano'ng eksena sa buhay. Hindi puwedeng lang, hindi puwedeng bahala na si Batman, sila naman. It's your desire, ito yung pangarap mo din, eh. Yung foundation mo kasi, ayan, so yun na nga, Page of Swords, tsaka Peace. Alam mo yung lumalabas sa card mo, yung foundation mo na pilit mong gustong maging maayos lahat kasi feeling mo maayos ka na. So ang ginagawa mo, pilit mo inaayos yung iba. Pero kung titigil ka saglit, makikita mo dun na ang dami palang dapat tanggalin, ang dami pa palang dapat ayusin sa sarili mo. Hindi ko sinasabi na mali yung ginagawa mo. Walang masama na ino-offer natin yung sarili natin to help other people. That's normal. Lalo na kapag marunong ka magmahal, lalo na kapag marunong ka magbigay importansya sa ibang tao. Normal yon. Ang hindi normal is andun na hindi mo din inaasikaso o binibigay importansya yung sarili mo. You find happiness when you make people happy. Puwede bang maghanap ka rin ng happiness kapag nakikita mong masaya ang sarili mo? Hindi ba puwedeng gano'n naman? 'Di ba balik tayo sa isang card mo, to be fair, para maging patas naman, ikaw naman, that you may find that inner peace as well. Ang kailangan mo magsalita, kung hindi mo na gusto yung nagaganap, magsalita ka. Hindi yung hinahayaan lang natin kasi natatakot tayo baka makasakit tayong damdamin. Paano yung damdamin mo, 'di ba? Kasi kaya yun yung mga taong tinatanggal na rin ng universal life mo, eh. With your recent past o yung past mo, exchanging gifts, tsaka Four of Wands.
andito kasi na ano, eh, na siguro may mga tao talaga in your past na pinipilit na kumbaga na-build up yung gano'ng pag-iisip sa iba sa inyo na, "Ay kasi dapat, 'pag pamilya nan ganyan ibibigay mo lahat, dapat gan'to, dapat ganyan." It's okay, walang problema na isipin natin yung mga mahal natin, isipin natin yung mga tao sa paligid natin. Pero then again, babalik tayo, papaano ikaw? Tinatanggal na nga ng universe, eh. Tinatanggal na nga ng sansinukob yung mga hindi dapat na sa'yo. 'Wag mo nang kunin ulit. Parang sa sakit, 'di ba? Magaling ka na nga, babalik ka pa dun sa sakit. Kasi alam mo yung isa sa mga dahilan nakikita ko dito, kasi nakita mo na yung sarili mo, ay kasi gan'to yun yung sakit minsan natin mga Pilipino, yung mga, "Ay dito na ako pinanganak, dito na rin ako mamamatay." Huwag nating hayaan kasi 'pag nagsimula tayo ng gano'ng thinking, dun na tayo magkakaroon ng limitasyon sa ating sarili. Walang limit ang universe, walang limit ang kakayanan ng sansinukob para mabigay yung kailangan mo. Pero parang paglipad lang 'yan, ang hirap lumipad kapag may mga excess baggage ka. Kaya nga may mga tinatanggal, para makalipad ka, mas makaangat ka. Kumbaga parang sa dagat, 'di ba, 'pag binato kita dun na meron kang mga bakal sa paa, eh, hindi ka talaga makakalutang kahit anong piglas mo, hindi ka makakalangoy paakyat. Kailangan tanggalin mo 'yun. So, gano'n yung ginagawa sa'yo ng universe, nalulunod ka na ngayon din, so kailangan tanggalin mo yung mga humahatak sa'yo pababa. Kasi nakita ko dito kapag number ano, sa yung future na ikaw, sa Eight of Pentacles tsaka sa Loyal Heart, yes, oo, makakarinig ka talaga ng hindi magagandang kwento tungkol sa'yo. 'Yun yung masakit, eh, yun yung nakakapikon. Ang dami mong ginawang maganda, isang mali lang, sabi't hindi nga mali, isang moment lang na sarili mo yung aasikasuhin mo, ang sama mo ng tignan. Parang ano ba? Responsibilidad kumbaga parang sa budget, kasama ka ba sa budget? 'Di ba? Kailangan ba talaga pinaglalaanan ka rin? Parang true. Actually, andun yung magkakaroon ka ng financial ano, eh, escape, eh. Makikita mo parang, Diyos ko kaya pala naubos din yung budget ko, kaya pala minsan sakto lang, eh, may pera naman pala talaga ako, may mga nakikisawsaw lang din pala." Again, walang masamang tumulong, pero kung yung tulong, ay ginagawa ng responsibilidad, inaatang na sa'yo, ay isip-isip tayo, Cancer. Maraming tao na ganyan, madaming tao na feeling entitled. Huwag mong hayaan na magkaroon sila ng power over you. So what kung matanggal sila sa buhay mo? Better. Ano ba naging ambag nila? Ano ba yung naging silbi nila sa'yo? Ano ba yung naitulong nila para maiangat mo yung estado ng pamumuhay mo, 'di ba? So, kung ikukumpara natin, eh, kumbaga mas marami ka pang naibigay kaysa sa tanggap. Minsan nga thank you nga 'di nga magawa, simpleng bagay lang, eh. Kailangan marunong din silang alam mo 'yun, hindi natin mapipilit, eh, na, "Ay ano, puwede bang ako naman?" Ewan ko ba, may mga tao talagang gano'n, 'di natin matatanggal na 'yun sa mundong ibabaw. Part na sila ng mundo natin na 'to. Well, according here naman sa physical environment mo, the moon, tsaka card of the young, alam mo, dami talagang, ang daming user 'no, sa paligid mo din. Andun pa na gagamitin pa emotions mo para i-trap ka. Para example ganito, yung tipong lalapit sa'yo, "Kamusta ka na?" Ganyan. "Alam mo yung baby ko may sakit kasi ganyan, wala ng panggatas." Ganyan. Alam mo iti-trigger yung emotions mo pero ikaw naman, "Hala, sige." Ta's maya-maya may "Puwede ba makahiram?" Ganyan, ganyan. Wala na, na-trap. It's a trap. Alam mo yung gagamit pa ng mga gano'ng eksena para ma-trigger emotions. Lumalabas kasi sa card na 'to na ano, eh, na you need to also find na ano, magkaroon ng yung moment na
kailangan nilang maglagay ka ng boundaries. Maglagay ka ng gap. Kung hindi mo kayang tumanggi, sabihin mo sa kanila na pag-iisipan mo. Kung hindi kung hihirapan ka, pagsabihan mo sila na, "Sige pag-iisipan bigyan mo ako ng ilang araw." Yun yung paraan para lumayo muna sila, eh. Kasi emotion environment mo dito, Seven of Pentacles tsaka Orphan. Alam mo yung pinaparamdam ng mga tao na ang hina, parang kailangan mo sila, pero ang totoo ikaw talagang silang may kailangan sa'yo kasi hindi lang kayang tumayo sa kanilang mga paa. Remember yung sign mo, alimango, crab, kaya mabuhay ng alimango mag-isa. Kaya niya lumaban mag-isa. Kaya niyang protektahan yung sarili niya mag-isa. Sila ba kaya nila? Find your strength. Andoon na alamin mo na, ito pala yung kakayanan ko, ito pala ako, ito pala yung, puwede kong gawin, kaya ko kahit wala pala sila. Then why mo hinahayaan? Kasi dito ka tinitira, sa emotions. Yung heart mo, andoon na tini-trigger, dun mo palakasin. Kaya nga pinipilit silang tanggalin, eh. Kasi papaano ka makakagalaw kung eto yung laging tinitira sa'yo? Actually, walang masama kung magiging mag-isa ka kahit saglit or fund, walang masama dun. Kasi eto lang, eh, bago mo nakilala 'tong mga 'to, okey ka pa, nakilala mo okey ka pa, eh, kahit mawala sila 'di okey ka pa rin. Hindi nakabase sa isang tao, sa ibang tao, yung happiness mo dapat. Tingnan natin yung hopes and fears mo. Six of Wands tsaka happy-happy. Yeah, yun nga yung sinabi ko na rin. Six of Swords pala, sorry. Six of Swords tsaka happy-happy. Why? Ba't ka natatakot na hindi maging masaya? You know what? Nasa mundo tayo na kung saan may mga lahat may katapat. May up, may down, 'di ba? May left, may right, may light, may dark. So kung may happiness, meron din sadness. Part yun ng life. Hayaan mo din maranasan mo yun. Oo, kapag may mga na-cut kang tao, andoon na malulungkot ka kasi mag-iiwan sila ng gap and then congratulations kasi meron ng gap. That means may espasyo na yung universe para maglagay siya ng mga taong may kabuluhan. May tao na puwedeng may ambag, may dagdag na ambag sa buhay mo. Mga tao na sabihin natin, eh, mabibigyan ka ng sukle. Para kang binigyan ng bagong garden na yung mga taong tinanggal sa buhay mo, eh, puro bato-bato kapag nagtatanim ka. Eto binibigyan ka, 'pag nawala sila may espasyo, eh, di may espasyo na bibigyan ka ng sansinukob ng mga tao ng may matabang lupa, na 'pag nagtanim ka, sila mismo marunong magsukli sa pagmamahal, sa pag-aaruga, sa pag-importansyang binibigay mo. Remember, Cancer, family-oriented talaga ang nature niyo, talagang pamilya ang inuuna niyo. So, it's time you are part of the family, kaya 'pag tinanggal sila, huwag kang huwag kang manghinayang. Puwedeng malungkot kahit saglit, then tayo-tayo ulit kasi may parating na mas maganda. Which is eto tayo ngayon with eto sa future mo, nakikita natin Knight of Swords tsaka to the Sea. Stay ka lang, pinapa-stay ka ng universe kung nasaan ka ngayon. So kung yung mga plans mo, may mga plans kayong magkaroon ng movement, any type, puwedeng sa career, sa relationship, wait lang daw. Kasi eto na nga yung moment na iba-balance muna ikaw. Ang hirap naman siguro na parang when you say balance, sabihin natin yung bahay mo hindi maayos.
willing ka okey ba sa'yo magpapasok ng bisita or magpa-involve na magdagdag ng tao? Siyempre hindi, 'di ba? Kahit magdagdag ng gamit kasi gusto natin muna malinis, mabalanse muna natin. At sa pagbalancing 'yun, andoon na, okey, ang dami ko palang kalat, ang dami palang basura, ang dami palang alikabok, then 'yun, tatanggalin siya. Kaya huwag kang hinayang, kalma muna. Kung nag-iisip sa iba sa inyo na tama pa ba yung ginagawa ko, yes, you are on the right path, tama pa yung ginagawa mo, just follow mo yung lead ng universe sa'yo. 'Pag may tinanggal, hayaan mo kasi may pinapalit na iba. Nawa'y nakatulong po ang readings natin sa'yo. Tandaan yung readings natin, they are for guidance purposes. May free will tayo, so use it wisely. And kung bago kayo sa channel, click on the subscribe button, bell notification, and pa-like na rin po nating video. Kung gusto niyo pong masuportahan ang universe, ang channel po natin na para mas lalo lumago, pwede niyo pong i-click yung join button sa baba. At kung nagaya po kayo ng mga charms, crystals, tulad ng mga to, at kailangan niyo magpagawa ng mga spell work tulad ng healing or prosperity spell, message mo po ako sa tarot page, Facebook page. Yung link is nasa baba sa description ng video natin. Cancer, maraming maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo very soon at laging tandaan, be safe, goodbye sa ngayon.